Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay gusto kong magbasa ng salita ng ating Panginoon bago po tayo dako sa ating message. 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. Kaya nga, ipinagmalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Let us pray. Father God, sa umaga ito, pagpalaan niyo po kami at inyong banal na Espiritu Santo magbigay sa amin ng enlightened empowerment for us to know, for us to realize how good you are. Thank you so much, Lord. Tago niyo po kami, tago niyo po ako sa iyong likuran at iyong mensahe, iyong salita, ang maririnig ng aming mga kapatiran sa kanilang mga tahanan at siya magpapalakas sa amin sa krisis na kinakaharap ngayon. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, ang pamagat po ng aking mensahe na gusto kong dadalhin sa inyong mga tahanan ngayon ay when crisis becomes trials. Noong 1984, ay nagkaroon po ng tag-init at tag-tuyot sa aming probinsya. Hindi po kami nakapagtanim ng mais at palay at iba pang mga halaman dahil sa sobrang init. Para bang mapapasok ka sa sobrang init at dahil sa tag-tuyot na yon, nagkaroon ng sobrang krisis sa aming bayan. Ang mga tao roon ay walang makain. Sila po ay nagbibinta ng hayop nila at mga alaga para lamang makain at mabuhay, mga kapatid. Napakatigang ng lupa at mayroon pang iba na nagkakasakit, nalalason sa anumang kinakain ng mga root crops. Yun po ay nangyari noong 1984. Ngayon, 2020, ibang krisis na naman. Ang ating nararanasan, isang salot na kung saan buong mundo po ay apektado. Salot na kung saan ay nagbibigay ng pangamba. Salot na kung saan ay nagbibigay ng takot sa marami. At sabi pa nga ng iba, sabi po ng mga historian, na matagal na po daw itong nangyari. That was if we're going to go back in the Second World War. Alam nyo, marami po daw, milyones po ang namatay dahil po sa salot na ito. Ating tandaan po, mga kapatid, bilang Kristiyano, ano ang krisis? Ang ating naranasan o mararanasan, ito po ay may tuturing na pagsubok lamang po sa ating buhay. Now, what the Bible says about crisis? Ano pong sinasabi ng Biblia patungkol po sa krisis? Sa ating pong nararanasan ngayon, that crisis is real. Alam niyo, mga kapatid, totoo po na tayo ay nakakaranas ngayon ng kagipitan. Okay? Now, gipit sa oras, gipit sa kalayaan, at ang iba po ay gipit sa pira. Nililimitahan po ang ating pagkilos at minsan nasasakal po ang ating kalayaan. Sa oras ng krisis, alam nyo, mayroon kang pera, ngunit ang problema, wala ka namang mabibili. Kasi, alam nyo, naubos na ng iba. At alam nyo, minsan ay wala kang pera at ang dami mong mabibili. Bakit? Kasi ang mga tao ay nagbibinta na ng kahit na ano-ano para lamang na masurvive o makasurvive sa krisis na ito. Nagkakaroon po ng panic buying at ang iba ay wala nang nabibili. Okay? Alam niyo, mga kapatid, sa oras na to, dito natin makikita ang totoong pag-ugali ng mga Pilipino o ng isang tao. It's either siya po ay isang disiplinado o wala. At sa panahon ito ay nasusubok din po ang ating pananampalataya. Nasusubok din po ang ating pananalig sa Diyos. Minsan nakaaring tayo mula sa iba na sobrang lakas po daw ng kanilang pananampalataya kasi ang wika nila ay COVID ka lang at mayroon kaming Diyos. Mga kapatid, yun po ang una. Pangalawa, na ang krisis nito ay di pangkaraniwan. Christ is something strange. Di pangkaraniwan. Ano yung sabi nga po sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Ang wika ay ganito, mga minamahal,
Huwag kayo magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Alam niyo mga kapatid, ang Christ na ito, ang Christ na meron tayo ngayon ay pagsubok po sa ating at ating dinaranas ay hindi po pangkaraniwan ayon sa salita ng Diyos. Meaning, ito po yung kakaiba, katangi-tangi. Bakit? Kasi nakakarinig tayo, malimit nating narinig, sa araw-araw nating buhay, kalimitan ay pabalik-balik ng nating narinig na minsan ang mga problema, mga krisis na ating kinakarap ay pangkaraniwan na lang. Pero alam nyo, ang krisis na ito na kinakaharap ng buong mundo ay hindi po ito pangkaraniwan. Hindi po ito isang ordinaryong krisis. Bakit? Kasi ang katotohanan ay sa Italia lang, mga kapatid, ay alam niyo po ba kung ilan po ang namatay? Ang namatay po doon ay parang 13,155. Okay? Kita nyo? And then sa bansang Espanya or Spain ay 9,387. In Amerika ay mahigit na po namatay ay 4,794. Sa Germany, 931. Sa bansang Pransya, 4,025. And then sa China ay mahigit na po daw 3,312. At sa atin po, sa bansang Pilipinas, ang namatay na po ay 96. And then in the United Kingdom, alam nyo, 2,352. Kita nyo mga kapatid, to be honest with you, alam nyo mga kapatid, para sa akin, ang virus na ito ay hindi po ito pangkaraniwan, hindi po ito basta-bastang virus. Nasanay tayo sa ating bansa na pag may dumapong sakit o salot mula sa ibang bansa, normal lamang po ito at ang dali po itong napubuksak ng mga kinakaukulan. Pero alam nyo, ang COVID-19 na ito ay hindi pangkaraniwan. Nagkakaroon ng lockdown, nagkakaroon ng curfew, social distancing, na kung saan ay hindi naman natin naranasan ito nung nagdaang mga sakit na dumapo sa bansang Pilipinas. Nagkaroon po ng panic buying. Nagkaubusan po ng alcohol and even face mask. Alam niyo mga kapatid, at kung biktima ka nito, iko-confine ka sa isang kwarto na wala kang kasama. Isolated ka po, wala kang bisita. Maliban na lamang ang doktor at mga nurses na yung makikita na sila po ang magdadala sa iyo ng mga gamot na para sa iyong sakit, mga kapatid. So, dito natin makikita na ang krisis na ito ay tutupo talaga. And then, ang krisis nito ay hindi basta-basta. Okay? And then, paano ang katanungan? How to deal with this crisis? Mga kapatid, paano po ba natin i-deal ang ganitong klaseng krisis na nangyari sa ating bansa o nangyari sa ating buhay? Mga kapatid, unang-una, we have to trust God. Alam nyo, sa lahat ng mga problema ay mayroong solusyon. At ang solusyon po ng problema ito ay dapat magtiwala tayo sa Diyos. Bakit? Kasi the one who created the universe is the one who delivers you in every crisis. Gaano man kalaki ang krisis natin kinakaharap ngayon, God is in control. Kontrolado pa rin ng Diyos. Ang mga nangyayari, kahit na ang dami nang namatay sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, alam nyo, nagkakaubusan na ng mga supply, at marami nang natatakot, marami nagsara ng mga negosyo. Alam nyo mga kapatid, pero alam nyo, kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari, mga kapatid. Ating tunghayan, mga kapatid, ang ginawa ni Haring David nung siya'y nakaranas ng napakatinding crisis sa kanyang buhay. Okay, alam nyo, ang ginawa ng taong ito, nasa kabila ng napapaligiran siya ng kanyang kaaway na akala niya ay wala na siya, nowhere to run na siya, katapusan na ng kanyang buhay. Pero alam nyo, mga kapatid, meron po siyang ginawa. Ito ngayon po natin ang ginawa niya at sinabi niya dito sa awit 56, verse 1 up to 4, ano po ang kanyang ginawa? Ang ginawa niya, mga kapatid, sabi niya, "Maawa ka, Panginoon, ako ay iyong kahabagan. Lagi kong inuusig. Nilulusog ng aking kaaway. Nilulusog nila ako. Walang tigil buong araw. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila. Siya ko ay nilalaga, ang pag-asa ko at tiwala. Pangako niya, hindi niya bitaw ay pinupurit ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa at nanalig ako, O Diyos.
Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Kita niyo mga kapatid. Mga kapatid, nakita natin at napansin natin dito na sa kabila ng takot na naranasan, na encounter sa buhay ni Haring David, nagkaroon pa siya ng krisis dito kasi maraming mga tao na naghahangad na siya ay mapatay, pero alam nyo, ang kanyang ginawa ay umasa, tumawag, na nagluhod. Tumawag siya, nagpakumbaba sa kanyang sarili sa Diyos, at alam nyo, ang lahat ng mga takot niya ay nawala na dahil sa kanyang Diyos. At alam nyo, gusto ko rin i-encourage kayo, kung mayroon po tayong krisis na kinakaharap ngayon, na naranasan ngayon sa ating mga buhay, bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos? Bakit hindi natin ilaga ating takot sa Kanya? Alam ko po na kontrolado niya ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Kontrolado niya po ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Gaano kalaki ang ating problema ngayon? Bakit hindi natin ito itiwala sa ating Diyos? Alam niya ang ating nararamdaman ngayon. Mga kapatid, pangalawa, we have to thank God. No? How to deal with crisis. Pasalamatan natin ang Diyos. Kung hindi tayo ay marunong lang magpasalamat dahil magandang buhay na mayroon tayo. At marunong tayo magpasalamat sa Diyos dahil binibless niya tayo. Ngunit paano lang kaya kung ang buhay natin ngayon ay parang hindi patas? Para bang buhay natin ngayon ay nasa taghirap? Marunong ba tayo magpasalamat sa Kanya? Sabi nga po ng isang author o manunulat, true thanksgiving produces thankful giving. Mga kapatid, sa umagang ito, ay ibig sabihin nito mga kapatid ay kahit nasa buhay na mayroon tayo ngayon, na sabihin natin na nasa balag ng alanganin ay dapat nandun pa rin yung marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Okay? Alam niyo sa lumang tipan, mayroon po tayong nakilala rito na isang tao. Mabuting tao, mabait, matuwid, makadiyos. At ang kanyang pangalan ay walang iba kundi si Job. Isang araw, ang tao ito ay sinubo ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas. Unang-una, kinuha po ang asno niya, mga baka, pinatay ang matauhan niya, at isa lamang natira upang magbalita sa kanya. Pangatlo, o pangalawa, tinamaan po ng kidlat ang matupa at mga pastol niya, at lahat po ay namatay. At isa lamang ang nabuhay upang magbalita sa kanya. Job chapter 1 verse 16. Pangatlo, kinuha ang kanyang lahat o kinuha ang kanyang mga kamilyo at pinatay din ang kanyang mga kasamahan. Siya na lamang natira upang magbalita kay Job. Pangapat, habang ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng kanyang panganay, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay na iyon at bumagsak, at ang mga anak ni Job na 10 ay lahat po ay namamatay. Pang-5, tinadad po ng nagnanakrak ang sugat ni Satanas ang buong katawan ni Job mula ulo hanggang talampakan. Di pa galing sinabi ng kanyang asawa na manatili ka ba bang matuwid? Sumpain mo ang iyong Diyos upang mamatay ka na. Kapatid, alam nyo, kahanga po ang sagot ni Job dito. Sabi niya, hindi mo ba naintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lamang ba ang tatanggapin mo mula sa Diyos? Di ba natin tanggapin kung bigyan niya tayo ng parusa o pagdurusa? Mga kapatid, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi po nagsalita si Job na laban sa Diyos. Kahanga po mga kapatid ang response ni Job sa mga nangyayari o nangyaring krisis sa kanyang buhay. Now, dito po natin makita sa New Testament, we have a great pastor who experienced great crisis and even trials, but in spite of his pain and agony, was very thankful to God.
His name was Paul. Ang kanyang pangalan ay Pablo. Alam nyo, itong taong ito, siyang sumulat sa aklat na Thessalonica. At wika po doon sa 1 Thessalonians chapter 5:18, and everything give thanks. Sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat kayo. Yan yung mga kapatid. So una ay isa-isa po natin ang mga nangyari sa kanyang buhay at sa kabila ng mga krisis na kanyang kinakaharap ay siya ay nagpasalamat pa. Kakahanga. Unang-una, alam nyo, siya po ay binato ng isang bisis. Nagkaroon po siya ng shipwreck 3 times, imprisonment, and many times, alam nyo, sabi niya ay salamat Lord. Pangalawa, or insight, not handsome, short, talking like a madman, for more imprisonment, countless beating, an open, near death, 5 times I received, at the hand of the Jews, 4 lashes, less 1, 3 times I was beaten with rods, and then ito pang sinasabi niya, naranasan ko rin po ang labis na kahirapan, at pagod, malimit na nagpupuyat, at matinding gutom uhaw. But alam nyo, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, salamat aking Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kahanga nga po ang kanyang ginawa sa kabila ng krisis na kanyang naranasan, ay nagpasalamat pa siya sa Diyos niya. Alam mo mga kapatid, bakit thankful siya sa kabila ng kanyang mga naranasan? Okay, dahil di kayang kunin ng mga kagipitan o mapagsubok man sa kanyang buhay ang kaligtasan na mayroon na siya. Mula nang nakilala niya ang kanyang Panginoon, ang pangalang Jesus, ay ang kanyang pasasalamat ay lagi na po mga kapatid sa kanyang buhay. Kaakibat na po sa kanyang buhay ang kanyang pasasalamat sa Panginoon, na kung saan sa kabila ng kanya o kapaitan, hindi magandang nangyari sa kanyang buhay, ngunit alam nyo, ang buhay niya ay punong-puno ng pasalamat. Mga kapatid, sa ating buhay kaya ngayon, sa kabila ng krisis na ating kinakaharap ngayon, maroon pa ba tayong pasalamat? Okay? Now, ito po mga kapatid, ang kasagutan sa katanungan how to deal crisis. Put the whole armor of God. Ephesians chapter 6 verse 11. Ano pong sabi dito? Alam nyo, tayo po kasi na mga Kristiyano ay nasa digmaan tayo po lagi. Okay? Tulad ng isang ordinaryong sundalo, pag sumama po sila sa digmaan, kompleto po sila sa kagamitang pandigma. At alam nyo, bakit natin isuot ang kasutang pandigma na kaloob ng Diyos? Kasi unang-una, upang mapaglabanan natin ang pakana ng dyablo. Ako naniniwala na ang krisis, ang taghirap na ating naranasan ngayon ay pakana po ito lahat ng ating kaaway ng dyablo. Bakit? Kasi sabi niya po doon sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiira sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kita niyo mga kapatid, and sa verse 13, sabi dito, at gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakakatayo. Alam mo, kita niyo mga kapatid, so sa panahon ito, ako naniwala na tayo po ngayon ay lumalaban sa isang kaaway, sa isang kalaban na kung saan di po natin nakikita. Ang pakana at ang may author nito ay walang iba kundi ating kaaway na si Satanas. Sabi po niya doon sabi po ng ating Panginoon doon po sa John chapter 10 verse 10. Yun na lamang po magdanakaw upang magwasak, pumatay at magsira. Tanyo, so sa panahon natin ngayon, maraming mga buhay ang nawasak. Maraming ang negosyo ang nasira. Nalagas, kumbaga. Kasi ito'y kagagawa ng ating kaaway. At ako naniwala na hindi po ito kagawa ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi napakabuti niya.
hindi niya kayang gawin sa sangkatauhan, ang mapahamak ang sangkatauhan, ang sanlibutan. Bagos ang gawain ng kaaway ay trabaho niya po talaga na manira, magwasak at pumatay. Naniwala po tayo na ang krisis na mayroon tayo ngayon isang pagsubok lamang sa ating buhay. Isang digmaan na kung saan ating kinakaharap spiritually. Kung paano may physical na digmaan ay mayroon din pong spiritual na digmaan. At na po ay handa po tayo. Kasi ito po ay sinabi na po ng ating Panginoon. Sa umaga ito ay naniniwala po ako na kaya po natin itong malampasan. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Diyos ay mas higit na makapangyarihan kaysa ating kaaway. Now, this morning we are living in the time of crisis. Ito yung una na po sinabi ng ating Panginoon. Sabi nga po niya doon sa aklat ng Juan, sabi niya, makakaranas kayo ng mga pagsubok sa mundong ito. And then, alam niyo mga kapatid, inulit po ito ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa kamanggaganga kay Timoteo. Sa Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi niya po doon, nagbabala si Apostol Pablo, dapat mong malaman na sa huling mga araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Kung ating napapansin ngayon, hindi na po normal ang mundo, ang takbo ng mundo. Okay? Alam niyo, ako naniwala na partial lamang po ito sa mga darating pang mga araw ay may higit pa po na kaguluhan na mangyari sa ating mundo, mga kapatid. Now, bagaman ganito po ang nangyari sa ating mundo ngayon, naniwala po ako na God is in control. Bakit? Sabi niya po na doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, although na ang context nito ay patungkol po sa pananalapi. Pero ako naniwala na ang Diyos ay karoon po niya lahat. Maging physical, emotional, spiritual, and then financial. Sabi niya po doon sa kanyang I will never leave you nor forsake you. Meaning to say sa ating kinakaharap ngayon, anong klaseng krisis, malaki man itong maliit, kasama natin lagi ang Diyos. Okay? And then, alam nyo mga kapatid, sabi niya po doon, nagbigay po siya ng babala sa unang Korinto, 16:13, at ating basahin. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Sabi po rito, Isaiah 13, wika po dito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. You see? And then, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Unang Korinto, 10:13, ang wika ay ganito, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito. At ng paraan upang malampasan ito. Now, lastly, the book of James chapter 1. Verse 2, 4, 12. Dito po tayo magtatapos. Santiago 1. Talataan 2, 4 hanggang 12, mga kapatid. Ang wikay ganito, mga kapatid, magdala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4, dapat kong magpakatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. And then, jump po tayo sa verse 12 para po sa ating kahuli-hulihang talata. Wika po ay ganito, pinagpala ang taong mating tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan
ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, sa umagang ito, gano'n kalaki ang krisis na naranasan mo ngayon, naranasan ng buong mundo, naranasan ng mga Kristiyano. Alam nyo, ang krisis na ito ay isang pagsubok lamang sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng assurance sa atin na gaano man kalaki ang problema. Nangangamba ka man ngayon, may takot ka man ngayon, aburido ka, na-stress, nawawalan ka ng hanap buhay. Alam ng Diyos, kaya ng Diyos po yan. E sa umagang ito, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hingi po tayo ng gabay. So, ito ng kanyang banal na Espiritu Santo, na kanyang patibayin ang kanyang iglesia. Patibayin niya po tayo sa ating pananalig sa Kanya. Upang sa darating pa mga krisis na darating pa sa ating buhay ay kaya nating malampasan sa tulong niya. Mga kapatid, ang krisis natin kinakaharap ngayon ay kakaibang krisis. Hindi po natin nakikita. At alam ko po, sabi ng mga eksperto na ito po'y kagagawa ng ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. Manalangin tayo. Sama-sama po tayong manalangin upang mapagtagumpayan natin ito. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan na iyong pong pinagkaloob sa iyong malingkod. Patuloy po kami nalangin, Panginoong Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Balutin niyo po kami ng iyong palang dugo upang magkaroon po kami ng proteksyon laban po sa pakanan ng aming kaaway na si Satanas. Ang iyong iglesia sa dakong ito, panatilihin niyo po matatag, maging matatag, Panginoon Diyos, sa mga pagsubok na nangyari ngayon. Buong mundo po ay nakakaranas ng krisis na kung saan nawala kayo, Panginoong Diyos. Kumikitil na po ito ng maraming buhay, Lord. Kaya sa amin ngayon ay nawala sa iyo, pagkatagumpayin niyo po kayo, Panginoon. We do believe, Father God, through your power, through your mighty power, through your guidance, Lord, we are more overcomers. Salamat, Panginoong Diyos. At lahat ng mga leaders ng iglesia niyo, yung pagkaisahin, lahat ng membro ng iglesia ito, yung pagkaisahin, lahat ng mga Kristiyano na nanalangin upang mapaalis, mapuksa ang salot na ito, ang COVID-19 na ito, amin itong pinapaalis sa pangalan ni Jesus at magtatapos na po ang krisis na ito sa lalong madaling panahon sa iyong tulong, Panginoong Diyos. Salamat, Lord, sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.